So hello po at magandang araw po sa ating lahat. Ang report po namin ngayon ay tungkol sa gender relations during the pre-colonial period. So sa part po na ito, makikita natin kung paano pinapahalagahan noon ang babae at mga lalaki. So hindi lamang po sa pamilya, kundi pati sa politika, ekonomiya at sa lipunan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, malinaw na may respeto po at balanse ang ugnayan ng dalawang kasarian. Kaya po sana makinig kayo sa amin at sigurado po na marami kayong matututunan mula sa aming report. Ang aking mga groupmates po ay si Krisha May Abing, si Bea Abong, ako po, si Riza Mianagil, si Kyle Alas, at si Al Adsmi Alip. Hello po, ako po si Krisha May Alexis A. Abing, and yung part ko po ay ang introduction sa historical and background context ng gender relations natin during the pre-colonial period. Prehistory. Early Filipinos, yung mga Negritos, yung Afro-Asiatic, Austro-Aborigines ay nag-arrive sa Pilipinas. They migrated around 15,000 to 30,000 BC through land bridges. After nila is yung mga Malay people. They arrived in Bangka na tinatawag nilang mga balangay, bringing knowledge about seafaring, farming, building from trees, and the creation of fire for cooking. Yung mga early Filipinos at yung mga Malay people ang nagme-make up ng civilization natin dati. Sila yung sa kanila nag-start yung umusbong yung civilization sa Pilipinas at nagkaroon ng trading at ng bartering sa between Philippines and sa mga nearby countries even before Spaniards arrived. Sa social and political organization, nung pre-colonial Philippines, meron at sa civilization natin, ang pinaka-basic unit of government is yung barangay. Sa loob ng isang barangay ay may it includes about 30 to 100 families. Ang nagle-lead sa kanila ay tinatawag na datu. Siya yung presidente ng barangay. Ito ay isang hereditary position pero usually sa mga lalaki pero kung walang lalaki na mag-i-inherit ng position na datu, pwede naman yung na babae yung maging chieftain, maging dato ng barangay. Yung taong magiging dato ay pwede rin makuha from wealth, wisdom, and prowess in battle. During the pre-colonial period, meron din tayong mga social classes. Ang kasama nito is yung Maginoo, Timawa, Maharlika, at yung Alipin. Yung Maginoo, yung ruling class, yung top of the society nila. Dito kasama yung dato, sila yung educated, yung royal class, yung may pribilehiyo. After nila is ang nagsusuporta sa kanila is yung Timawa. Sila yung mga free commoners at nagpe-pay sila ng taxes sa dato. Pwede silang magkaroon ng sarili nilang property, magpili ng sarili nilang asawa. May kalayaan silang gumawa ng kahit ano, basta sinusuportahan nila yung dato. Sila yung pinakamarami sa isang barangay. Kasama nila sa may sa pwedeng kasama nila yung Maharlika. Sila yung warrior class. Di na nila in exchange na hindi sila magbabayad ng tax sa dato, pinoprotektahan nila yung barangay. Tapos pwede rin silang maglipat ng alliance nila through marriage sa kabilang barangay, may asawa sila, dun na sila lilipat, pwede rin yun. After naman nila is yung alipin. Yung alipin, hindi sila slaves, more like indentured servants, meaning meron silang contract sa uh, kunyari, kinuha sila ng isang timawa, siya yung master nila. Yung timawa nagkuha ng alipin, magkakaroon silang dalawa ng isang contract na kung ako isang alipin,
magiging servant mo ako sa ilang taon, kunyari 5 years. 5 years alipin mo ako, tapos after nun, ako ay pwede na maging isang timawa. Yung process na yon, yung 'pag na-fulfill na yung contract ko sa timawa na nagbigay sa akin ng trabaho, na agree sa isang contract sa aming dalawa, yung tinimawa, yun yung tawag doon. During the pre-colonial period, women were highly respected as spiritual leaders. Sila mga spiritual leaders, mga healers and shamans, yung mga babaylan natin. Kasama rin nila dito yung mga binabayi or binabae. Sila yung mga effeminate person. Pero ngayon, used as a derogatory term today, they are seen as a sacred blessing. Kasama rin yung bayok at bayugin. Regardless of who you are, pwede kang magkaroon ng property, na makipag-trade, makipag-business, mag-initiate ng divorce, magkuha ng alipin. They saw gender as something naturally fluid, and na ito ay normal lang. Tinitingnan kasi nila dito dati yung yung mga animals tulad ng yung giant mud crab, tilapia at yung manok. For example, yung mga gender bending species sila, ah, puwede silang maging lalaki o babae. Tignan mo na lang yung manok, kung nag-hatch siya, malalaman mo ba agad kung lalaki yun o babae? Hindi, 'di ba? Kailangan like lumaki muna siya. Yun yung pag-iisip nila nung colonial period. They saw gender, yung pagka-fluid, yung fluidity nito as perfectly normal and integral to Mother Earth. They treasured yung mga binabayi at yung mga bayugin as apprentices to their mothers, and considered lucky yung pamilya mo kung meron kang binabayi or bayugin child sa iyong pamilya. Yung meaning na nasa screen ay galing sa Vocabulario de la Lengua Pampanga. Ito ay isang dictionary na sinulat ng isang Spanish friar, si Diego Berganio, at it was first published in 1732. Ang sinasabi doon na ay yung bayok is meaning sa Kapampangan, ang meaning nito ay to sag or bend like a bow or a waved bamboo. Sa bayugi naman sa Tagalog is one who tends to easily give in to pressure, and someone who was weak and vulnerable. Ang isa pang meaning nito ay as someone who ordinarily dresses as a woman, acts alike prudes, and are so effeminate that one who does not know them would believe they are women. Almost, ang sinasabi din doon na almost all are impotent for the reproductive act, and thus they marry other males and sleep with them as a man and arrive with carnal knowledge. Yun ay paniniwala ng mga Spanish na sinulat at pinublish noong 1732, which is completely different from the yung actual na pananaw ng mga pre-colonial Filipinos noong pre-colonial. In general, sa pre-colonial period, men and women had equal rights. Pre-colonial Philippines saw gender as fluid and perfectly normal sa mga binabayi at mga bayugin. It's perfectly normal. Yung Spanish yung nag-akusa sa kanila of being witches, servants of the devil,
demons, and sodomites. Pero nung pre-colonial period, everyone was equal and yung mga um, binabayi at bayugin are revered and cherished as a blessing and embodiment of humility, strength, and resilience to one's family. Next topic po ay ang cultural beliefs and practices ng mga Filipinos during pre-colonial period. First po, spirituality and religion. So mga Filipino po dati ay naniniwala sa mas anito or spirits. And during their time po, meron po silang tinatawag na babaylan, which is ito po yung kanilang spiritual leader. So sila po yung nanguna tuwing may isinasagawang ritual or pag-aalay. And next naman po ay ang health and healing practices. So dati po, wala so dati po, ang ginagamit pong panggamot ng mga Pilipino ay ang mga herbal medicines. And 'pag malala po yung sakit, dinadala po nila yung kanilang kaanak na may sakit sa mga babaylan para ritwalan at pagalingin ito. So next naman po ay ang beliefs about nature and supernaturality. So, ang mga Pilipino po dati ay naniniwala na ang mga puno, bundok, or ang kalikasan ay sagrado. Pinaniwalaan nila na dito nakatira ang mga guardians, ang mga diwata na nagpapanatili at nagpoprotekta sa kalikasan. Next naman po ay ang social structure and roles. So during that time po, may tatlong status po yung mga Pilipino. So first po, yung datu, which is ito po yung leader ng isang community. Next naman po, ang mga timawa, which is ito po yung mga commoner. And lastly po ay ang alipin. Yung mga alipin naman po, sila po yung nagtatrabaho sa mga timawa at sa datu. Next naman po ay ang views on gender and sexuality. So dito naman po, in-acknowledge po dati ay in-acknowledge po dati ang gender fluidity. So like for example po ay ang so yung mga babaylan po kasi commonly po mga babae po yung mga babaylan. Pero po in-acknowledge din po nila ang mga lalaki na maging spiritual leader kapag sila po ay mahusay sa larangan na ito. So next naman po ay ang marriage and family practices. So during that time po, karaniwan po ng way nila sa marriage ay ang dowry o yung bigay-gaya and yung arrangement marriage. Next po ay ang warrior culture. Karaniwan po sa mga mandirigma ay ang mga kalalakihan. Ang gamit po nilang sandata noon ay ang mga sibat, bolo at panangga. And yun po ang ginagamit nila pang depensa or pang protekta sa kanilang village. Next naman po ay ang burial and death rituals. So dati po kapag namatay po ang isang tao, yung kanilang mga labi ay nilalagay po sa isang jar, which is gawa po yung jar na ito sa isang putik. And next naman po ay ang festivals and celebrations. So nagsasagawa po ng harvest rituals yung mga Pilipino dati during pre-colonial period kapag sila po ay nagkakaroon ng magandang ani. So ginagawa po nila yung harvest ritual para pasalamatan at magbigay alay sa kanilang mga pinaniniwalaan or sinasamba. Next po ay ang proverbs, riddles, and folktales. So sa pamamagitan po nun, yun po yung way ng mga Pilipino dati para magturo ng kaalaman at ng values sa mga kabataan at sa next generation pa. So next naman po ay ang carving and sculpture. So yung skill po nila dati na sa pagka-carve ay hindi lang po nila ginagamit ito sa paggawa ng mga ritual object. Gayon din po ay ginagamit din po nila ito sa pagde-decorate ng kanilang mga bangka at ng kanilang mga tahanan. So lastly po ay ang music and instruments. So ginagamit po nila during rituals, celebrations, or storytelling ay ang gong, drums, flutes, and kanilang mga chants.
Hello po at magandang araw sa lahat. Ako po si Riza May Nagil at ang party ko po ay ang aking presentation tungkol sa political and economic roles ng mga babae at lalaki noong panahon ng pre-colonial period. So dito po, makikita natin kung gaano kabalance yung gender relations dati kumpara nung panahon ng mga kolonyalismo na mas naging patriarchal. Noong panahon ng mga ninuno natin, hindi lang lalaki ang may boses sa politika, kundi ang mga babae din. So, for example na lang po ang mga babaylan. So, ang mga babaylan, dati, sila ang mga spiritual leader at healer ng mga barangay. Malaki ang respeto sa kanila at lagi silang kinukonsulta ng mga dato bago gumawa ng mga desisyon sa buhay. Isunod naman po natin yung mga asawa ng dato na tinatawag din na dayang. Sila ay may mga impluensya din dati tungkol sa political roles. So, madalas, sila yung mga advisor at mga pinuno. Maimpluwensya sila sa governance, decision-making, and alliances. At isunod naman po natin ang mga female rulers. So, kapag walang lalaking tagapagmana, ang mga babae mismo ang nagiging pinuno. So, kita natin, hindi sila nakakulong lang sa bahay, kundi parte din talaga sila ng pamumuno. At isa pa, may diplomatic roles din ang mga babae dati. Sila yung mga tumutulong na magpanatili ng kapayapaan at sila din nagpo-forge ng alliances sa pamamagitan ng pag-aasawa sa ibang mga angkan. So para din siyang nagiging strategy or political strategy noon, nung mga panahon na yon para ma-maintain yung peace sa isa't isa. So ngayon po, punta naman po tayo sa roles ng mga lalaki. So, ang pinaka-leader po dati ay yung datu, na siyang namumuno sa mga barangay. So siya po ang may hawak ng batas, gumagawa ng desisyon, at nagpoprotekta sa mga kanyang nasasakupan. So kasama naman po ng datu, meron ding mga maharlika or tinatawag nating warriors. So sila po yung tagapagtanggol ng komunidad nila at handa silang sumabak sa laban para sa kaligtasan ng barangay. So, nandyan din naman po ang ating Council of Elders. So, karamihan po ay lalaki, pero mas input pa rin po mula sa mga babae at babaylan. Kaya masasabi natin, meron silang collective decision making at hindi one-man rule. So, isunod naman po natin ang economic roles. So, kung titingnan natin ang ekonomiya, malaki po ang papel ng mga babae. Una po ay sa agriculture. Sila po ang nagmamanage ng mga pananim. Sila ang nagtatanim, nag-aani, at nag-aalaga ng mga crops tulad ng bigas, root crops, at mga prutas po. Bukod doon, sila rin po ang gumagawa ng weaving at pottery. Yung mga tela po na gawa nila at yung mga banga ay ginagamit hindi lamang po sa bahay, kundi binabarter doon po nila ito. May mga babae rin po na gumaganap bilang midwives at healers na mahalaga sa kalusugan ng komunidad. So, they provide po yung essence services at madalas kinocompensate po sila ng mga goods tulad ng rice at iba pang mga prutas. At huwag din natin pong kalimutan na ang mga babae ay may karapatan magmana at magmay-ari ng lupa. So sa kasal po, yung bigay kaya o dowry na tinatawag natin ay napupunta sa mga babae. So may seguridad sila kahit sa economic side po. So dako naman po tayo sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman po, syempre, mas nasa kanila yung heavy work. So sila po yung nagbubungkal ng lupa, gumagawa ng mga irrigation, at naglilinis sila ng mga lupang tinaniman. Bukod naman po doon, sila rin ang mga nanghuhuli ng isda at nangangaso para sa pagkain po ng kanilang pamilya. Sunod po ay sila rin naman ang gumagawa ng mga bangka at armas at mahalaga sa kalakalan at depensa. Bukod naman po doon, sila ay madalas din nakikipag-trade sa mga malalayong lugar, sa mga Chinese, sa mga Malays, at sa iba pang mga grupo. Kaya malaki rin po ang kanilang contribution sa pag-unlad ng kanilang barangay.
So ayun po, kahit naman po may mga gender roles talaga ang mga babae at lalaki, hindi naman po ibig sabihin na hiwalay talaga yung mga roles nila. So marami rin po silang mga shared responsibilities. So tulad na lang po sa barter trade, parehas parehas na babae at lalaki ang nakikihalok sa palengke. So pagdating naman din po sa property ownership and inheritance, so pantay po ang karapatan ng babae at lalaki. Pwedeng magmanang anak na babae at lalaki. At sa kasal naman po, may dowry system na tinatawag na bigay kaya at dote. So nagbibigay po ito ng economic security sa mga babae at nagtatali sa kanilang pamilya. At syempre, yung practice din po ng bayanihan. So parehong babae at lalaki po ang nagtutulungan sa pagtatanim, construction sa bahay, at pareha din po na community rituals. Hi, I'm Kelsey Elias, and now I'll be talking about how gender relations influence Filipino identity, how colonization changed them, and why they are still relevant today. So, before the Spanish arrived, Filipino society had a more balanced view of gender. So, some men and women are seen as partners sharing responsibilities in the family and community. So unlike sa strict roles later imposed by colonizers, our ancestors believed in complementing each other's strength. So this balance shaped Filipino values and still influence how we view gender today. So this balance left a lasting influence on Filipino identity. So hanggang ngayon, women are often central figures in Filipino families. No, the Babaylan tradition also reminds us that gender diversity isn't new to our culture. It has always existed. So this shows that gender equality and respect for diverse identities are part of our own heritage, not something just borrowed from the West. So now, the changes during the colonial period. So when the Spaniards arrived, everything changed. They introduced a patriarchal system where men were seen as the only leaders, and the Babaylan were demonized as witches and replaced by male priests. And women were pushed into domestic roles and were told to focus on motherhood and religious duties. Next is from this point, men dominate political, religious, and economic life, creating a system of inequality that lasted for centuries. And lastly, relevance to modern gender discussions. And looking back at pre-colonial history, it is important because it tells us that gender inequality has always been part of our roots. It proves that fighting for inequality today is not about copying Western values. It's about reclaiming our own indigenous traditions. And even the acceptance of gender diversity in the Babaylan tradition connects directly to modern discussions about LGBTQ rights. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig at sana po marami kayong natutunan sa aming report.